Yo, what's up mga bagang sa another reaction video guys. Ito may sinasabi na naman si Gabe Pineda guys. Okay, favorite niya talaga yung... Sobrang obsessed niya sa DDS guys. Okay, ito yung sinasabi niya guys. I dare and challenge every DDS sa 2028 na hindi bumoto based sa apelido at idolo. Surprise us, please. Capital letters ba guys. You can quite literally save our shit show of a country. Talaga ba Gabe? Talaga ba? Gabe, wag mo kaming utusan. Okay? Wag mo kaming utusan. Unang-una sa lahat, hindi naman Duterte ang nakaupo ngayon. Okay, hindi naman Duterte ang pinakamakapangyarihan ngayon sa politika. Marcos pa din. Okay, oo, may Vice President tayong Duterte, pero sa kung titingnan mo guys, ang presidente pa rin talaga ang kumukontrol ng lahat. Alright, kaya wag mo kaming sisihin. Gabe. Okay, and also, wag mo kami challenge. Di ba? Wag mo kami utusan na para bang ikaw na naman yung tama, kayo na naman ang tama. Kaya hindi kayo na pagpapananalo no? Ang hilig yung mag-utos, no? Tsaka ito lang, Gabe, para mas bibigyan na lang kita ng rason bakit kailangan naming iboto si Sara Duterte or mga Duterte or bakit gusto naming iboto uli ang mga Duterte. Tingin ka na lang sa Davao City. Okay? At i-compare mo. Okay? Compare mo sa lahat ng syudad dito sa Pilipinas na lang. Okay? Na pinamumunuan ng Dilawan. Itapat mo sa Davao City. 'Di ba? Or kaya pumili ka ng isang syudad sa Pilipinas na walang utang. Ayun na lang siguro. Na walang utang. Kasi yun yung pinagmamalaki ng isang Davao City, wala silang utang. So, pili ka na lang din sa buong Pilipinas na isang syudad na pwede ipantapat sa Davao. Okay? Ayun yung sinasabi namin. Okay? May mga criteria ang Davao City, guys, na hindi nagagawa ng ibang syudad. At sino yung naggawa nun? Duterte. Okay? Ayun lang naman sa atin guys. Hindi naman tayo dahil bumuboto lang tayo para mang-inis or dahil ayaw lang natin sa Dilawan. Bumuboto tayo dahil may background or may plataforma or may nagawa yung Duterte compare sa ibang mga kandidato na tumatakbo. Alright? Siya sabi, hindi naman makaharap si Sara Duterte sa debate. Bakit kailangan magdebate pag tatakbo ang Pangulo? Diba? Pwede naman ding hindi. 'Di ba? Ayun nga sinasabi natin, no? Oo, may mga hindi magaling sa debate, may mga 'di ba, hindi kagalingan pagdating sa public speaking, pero once na yung leadership nila is umusbong, kita nyo naman yung Davao City. 'Di ba? Kaya tigil-tigilan nyo yung mga parang kumparahan na ay mas matalino si mas matalino, mas magaling mag-public speaking, hindi nga makapagsalita ng straight si Sara, mga ganyan, hindi makapagsalita ng English. What I mean guys, dun sila nagbe-base. Ayun yung basilan nila ng magagaling guys. Okay, yung magaling mambola, yung magaling magsalita. Pero when it comes sa leadership, bagsak. Di ba? Yun lang. Okay? Like Gabe Pineda, di ba? Magaling siya magsalita, guys. Okay? Salute to him. Okay? Kudos sa kanyang public speaking ability or sa kanyang ganyang talent. Pero when it comes sa leadership, okay, ibang bagay yun, guys. At ayun yung dinadala ng Duterte, yung kanilang leadership. Okay, maraming kayang magsalita dahil politiko, kayang maging mabulakla, kayang mangako, etc., etc., mabilog yung tao. Pero pag nakaupo na ba, okay, pag nakaupo na isang politiko, nagmamatter pa ba yung galing niyang magsalita? Hindi na. Nagmamatter kung paano niya i-handle yung nasasakupan niya. At ayun yung nilalaban ng Duterte. Kaya tigil-tigilan mo kaming pag-utos-utos, Gabe, ha? Tigil-tigilan mo kami. Di ba? Kung ayaw mo sa demokrasyang meron tayo dito sa Pilipinas katulad ng malayang pagboto, maaari ka namang lumabas ng bansa at pumunta sa kung saan mang lugar na gustuhin mo. Hindi ka naman pipigilan ng mga DDS at hindi ka naman pipigilan ng kahit sino. Diba? Kalayaan mo kung ayaw mo na dito sa pamumuno dito sa bansa natin, kung toxic ka na, then you are free. Diba? Punta lang sa saan mong gusto, Japan, Amerika. Diba? Yung mga hinahangaan mong okay, yun lang. Okay, yun lang mga kabagang. Ayoko na nga din pabain na to. Okay, pero yun lang. Huwag nyo kaming utusan. Okay, may tig-isa tayong boto sa 2028. Gagamitin namin yon sa kung anong gusto naming paraan at gamitin nyo rin yun. Walang pakialaman. Okay? Yun lang. At isa na lang, last na lang. Inaamin mo na rin, no, na kapag ganyan yung mga sinasabi mo, dinider mo kaming mga DDS, ibig sabihin, nagmamatter kami. Ibig sabihin, malaki yung voters turnout namin sa 2028. Okay? Kasi hindi naman na tayo i-challenge niyan or hindi tayo i-call out niyan kung wala tayong numbers. Ibig sabihin lang, aminado na sila guys na malaki ang bilang nating mga DDS. Yun lang mga bagang. Peace ya.
Drr.